ang sinasabi ko na bago na namang iniimbestigahan ni Lacson at posibleng madadawit si Marcoleta, ganito. Noong 19th Congress, mga kabunyog, tayo kasi ngayon, nasa 20th Congress na tayo. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, yung 19th Congress. Ibig sabihin, sa 19th Congress, yung 2022 yan to 2025, si Marcoleta ay congressman pa sa ilalim ng party list, yung sagip. Ngayon, nung congressman siya, nung 19th Congress, sagip party list, nakaupo siya bilang isa sa mga kinatawan ng Kamara sa makapangyarihang Commission on Appointments. O yan ha, mga kabunyo. Ganyan yung background nito na itong sinasabi ko. Ang Commission on Appointments kasi, mga kabunyog, para lang sa paliwanag natin, ang nagpipreside dyan ay yung Senate President. Pero may members dyan na galing sa House, may members dyan na galing sa Senate. Sa galing sa House, isa sa mga members ng Kamara o ng House na umuupo sa Commission on Appointments sa 19th Congress ay si Marcoleta. Ngayon, makapangyarihan si Marcoleta doon. Yung isang komite ng Commission on Appointments, yung Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya ang chairman. Tandaan ha, siya ang chairman. Alin? Yung Committee on Public Works and Highways. Ng alin? Ng Commission on Appointments. Nang panahon na yan, si Marcoleta ay congressman. Ngayon, ano ngayon ang natuklasan ni Senador Ping Lacson? Yan. Sabi ni Senador Ping Lacson, sa pag-iimbestiga ng kanyang mga staff tungkol sa mga anomalya sa flood control, lumabas ang ganito, na mayroong isang ex-congressman, mayroong isang ex-congressman na ngayon. Pero siyempre, nung panahon na yon, hindi siya ex-congressman. Anong ginawa? Anong nangyari? Itong ex-congressman na ito ay member ng panel ng Commission on Appointments tungkol sa Public Works and Highways. At ano ang hiniling niya? Ano ang hiningi niyang pabor? Kanino hiningi? Hiningi ang pabor kay Manuel Bunuan. Kasi nung mga panahon na yan, 2022 to 2025, ka-appoint pa lang ni PBBM kay Bunuan bilang secretary ng DPWH. Ang mga appointees ng presidente, lalo na yung mga cabinet members, subject yan sa confirmation ng CA. O yan ha. So, hindi siya makukonfirm kung hindi dadaan sa CA. CA ang may power niyan, yung Commission on Appointments. Ngayon, ganito ang nangyari. At dito na rin natin mauunawaan bakit pinag-aagawan ang pwesto sa CA. Ibig sabihin, ang Commission on Appointments, may representative lang ang Senate, may representative din ang House. Mga ano lang yan, piling-pili lang yan. Ngayon, bakit gustong-gusto ng mga kongresista na makaupo sa Commission on Appointments? Bakit gustong-gusto ng mga senador na makaupo sa Commission on Appointments? Ito na yon. Kasi pag member ka ng Commission on Appointments, lahat ng mga ina-appoint ng presidente na mga sensitibong posisyon, tulad ng mga cabinet members, hindi lang yon. Kahit yung mga pinopromote na mga generals, mga military officers mula sa rank yata ng colonel, pati mga diplomats, yung mga ambassadors, dumadaan lahat yan sa Commission on Appointments. O ngayon, ano ngayon ang nagiging dyan, kontrobersya dyan? Kung ang official ng gobyerno, gusto mong ma-confirm ka ng Commission on Appointments, tulad ni Bunuan, in-appoint ni PBBM bilang secretary ng DPWH, pero kailangan niyang ma-confirm ng CA. Anong mangyayari ngayon? Diyan na ngayon hihingi ng mga pabor yung mga member ng CA. Itong ex-congressman na ito na makapangyarihan umano doon sa committee na yon sa Public Works, ay humingi ng pabor kay Bunuan. Sek, ako nang bahala sa'yo. Mako-confirm ka sa CA. Bigyan mo ako ng proyekto. Alam niyo kung magkano halaga daw yung proyekto? 500 million projects. Ngayon ang tanong, sino kaya yung ex-congressman na yon? Ex na ngayon. Pero nung panahon na yun na humingi siya ng pabor kay Bunuan, hindi siya ex. Congressman pa siya noon at nakaupo siya sa CA. Hindi lang sinabi kung member o chairman. Kasi pag sinabi mong chairman, ay di si ano na yon, Marcoleta na yon.
Kasi siya ang chairman ng Public Works. Ha? Oh. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, humingi ng pabor umano kay Bunuan. Secretary Bunuan, maku-confirm ka bilang commissioner, bilang secretary, ako nang bahala sa iyo, pero ang pabor ko ito, bigyan mo ako ng worth ng 500 million projects sa DPWH. Okay ba 'yon? Ayan. Napagbinigay daw, kaya na-confirm si Bunuan. Ngayon, iimbestigahan ito ni Lacson. Bakit? Posibleng yung binigay na yon na 500 million worth of projects ay flood control projects. Yan. Kaya lalabas, madadawit itong ex-congressman na to. Kung sino man ito, malalaman natin sa susunod na mga araw. Basta't ang usapin dito, makapangyarihan ito sa Commission on Appointments sa Committee on Public Works and Highways. Ngayon, sino ba ang chairman ng Committee on Public Works and Highways nung 19th Congress? Si Marcoleta. Siya ang chairman noon. Iimbestigahan ni Lacson. Malalaman natin sa susunod na mga araw, sino nga kaya yun? Sino nga kaya yun? Ngayon, alam nyo kung sino ang testigo ni Lacson? Si Bernardo. Si dating DPWH Yusek Bernardo daw ang nagsabi na mayroong isa dyan na ex-congressman na ngayon. Ex-congressman na. Pero nung nakaupo siya sa makapangyarihang komite ng Committee on Public Works and Highways ng Commission on Appointments, humingi siya ng pabor kay Bunuan. Kapalit ng makakalusot sa CA si Bunuan. Nakalusot nga. Nakalusot. Ngayon, sino yan? Sino yan? Si Marcoleta kaya yan? Yan yung yan na yung alam naman natin, itong si Senador Ping Lacson, hindi niya muna yung pinapangalanan. Pero sa susunod na mga araw daw, ilalabas niya yan. Sa ngayon, iniimbestigahan na. Ayan, mainit na naman to. May aabangan na naman natin. May aabangan na naman tayo. May aabangan na naman tayo, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Pero yan yun. Yan, makikita natin bakit gustong-gusto ng mga kongresista at ng mga senador na makaupo sa Commission on Appointments. Kasi pag member ka ng Commission on Appointments, yung mga dadaan sa Commission on Appointments para ma-confirm na in-appoint ng presidente, doon ka hihingi ng pabor. Doon ka hihingi ng pabor. Kaya yan, tulad nun, secretary ng DPWH, ang hiningin pabor ng ex-congressman daw ay 500 million worth of projects. Ibinigay daw yon. Ang tanong, kasama na ba doon yung mga flood control projects ng Bulacan? Ayan. Ayaw tantanan ni Lacson. Kaya ito, maganda tong subaybayan. Mayroon na naman tayong susubaybayan